Noong ika-21 ng Marso, 2025, nakaupo si Pangulong Trump sa kanyang mesa sa Oval Office at nakaupo siya sa kahoy. Nasa harap niya ang maliit na modelo ng fighter jet, makinis, matulis ang ilong at kakaibang itsura na parang hindi mula sa mundo. Ipinakita ng Pangulo ang modelo at nagbigay ng pahayag na agad nagpaingay sa mga news network. Tinawag niya itong kauna-unahang ika-6 na henerasyon na fighter jet sa mundo at inilarawang halos hindi makita. Pinakamapanganib na eroplanong gawa ng tao na napapaisip ako kung ano ang alam niya tungkol sa mga kamay ng mga alien. Habang naka-zoom in ang kamera sa pininturahang plastik sa Washington, District of Columbia, ang totoong eroplano ay 2,000 milya ang layo. Nasa loob ito ng isang mahigpit na binabantayang hangar sa disyerto ng Nevada o marahil sa pasilidad ng Boeing sa St. Louis. Pero hindi talaga natin alam. Alam mo yan. Lihim ng estado ang karamihan sa totoong makina. Alam natin ito. Malamang nagsimula na ang mga classified na demonstrasyon sa gabi. Tinatakot ang hayop at nalilito ang air traffic controller. Alam natin yan. Pinalitan nito ang F-22 Raptor bilang pinakamalakas na sandata ng Amerika. At alam natin na ang United States Air Force ay itinataya ang buong kinabukasan nito sa iisang eroplanong ito. Pero para sa publiko, hanggang anunsyo lang ito. Mayroon tayong plastic na modelo, ilang matatapang na pang-uri at isang PowerPoint slide na may malalaking numero. Kaya ngayon, titingnan natin ang bawat pampublikong piraso ng datos, bawat lumabas na ulat at bawat bulong na chismis tungkol sa F-47. At tingnan natin kung gaano karami sa hindi nakikitang fighter na ito ang kaya talaga nating gawing nakikita. Ano talaga ang F-47? Kung tatanggalin ang politika at hype, ano nga bang tinitingnan natin? Ang F-47 ay bagong 6th Generation Air Superiority Fighter ng United States Air Force. Ginagawa ito ng Boeing bilang pangunahing bahagi ng susunod na henerasyon ng Air Dominance Program, Next Generation Air Dominance. Mahilig ang militar sa mga acronym. Halos kasing hilig nila sa labis na paggastos. Pero nagpapasalamat ako dahil mas madaling basahin ang mga acronym. Ginawa ito bilang kapalit ng F-22 Raptor, kaya simple lang ang pangunahing tungkulin nito. Pumunta sa lugar na kontrolado ng kalaban sa himpapawid, pabagsakin ang mga lumilipad, at ligtas bumalik. Ngunit hindi tulad ng mga naunang jet, ang F-47 ay hindi dinisenyong lumaban mag-isa. Ginawa ito bilang quarterback ng semi-autonomong drone group na lalaban sa mga lugar na delikado para sa mga eroplano ngayon. Sige, pero pag-usapan muna natin ang pangalan. Bakit F-47? Ang pangalan ay may tatlong simbolikong kahulugan. Noong 1947, ginamit ang F-47 na pangalan para sa P-47 Thunderbolts, ang matibay na fighter noong ikalawang digmaang pandaigdig. Iginagalang din nito ang 1947 taon ng pagkakatatag ng United States Air Force bilang hiwalay na sangay. At pinakamahalaga, para sa pumipirma ng mga tseke, ito ay tumutugma sa ika-47 na Pangulo na nagtulak ng programa hanggang matapos. Hindi panalo sa digmaan ang simbolismo. Ang totoo, F-47 ang inaasahan ng United States para mapanatili ang kontrol sa himpapawid sa mundo kung saan mabilis nagkakaroon ang China at Rusya ng sarili nilang stealth fighter at long-range missile network. At para maintindihan kung bakit gumagastos ang United States ng 10-10 bilyon para sa isang jet na walang sinuman ang pinapayagang makita. Kailangan nating simulan sa mahirap na tanong. Ano ang problema sa mga eroplano nila ngayon? Bakit kailangan ng United States ng ika-6 na henerasyon ng fighter jet? Para maintindihan kung bakit nagbibigay ng malaking pondo ang Pentagon para sa sci-fi na eroplano, kailangan nating talakayin ang F-22. Noong lumipad ang Raptor noong 2000s, ito ang naging pinakamabangis na maninila, mas stealth, mabilis, at maliksi kaysa alinmang eroplano sa mundo. Halimaw ito sa air superiority na dinisenyo para linisin ang himpapawid sa Europa, lumalaban sa MiG at Sukhoi sa matinding labanan. Nagbago ang mundo, hindi naganap ang Cold War sa Germany, at lumipat ang banta sa malawak, walang lamang Pasipiko. Sa Pasipiko, may problema ang Raptor sa militar. Ang combat radius ay kung gaano kalayo kayang pumunta ng jet, tapusin ang misyon, at bumalik ng hindi nauubusan ng gasolina. Ang combat radius ng F-22 ay nasa 500 at 70 nautical miles, habang ang F-35 ay nasa 670. Malayo iyon hanggang makita mo ang mapa ng Pacific Ocean na sobrang lawak ng lugar. Ang 600 milya ay magdadala sa iyo mula airbase,
papunta sa gitna ng kawalan. Kung may labanan kontra China, agad tatargetin ng missile ang mga base ng Amerika sa Guam o Okinawa. Kailangang lumipad ang mga fighter ng United States mula sa mga base na mas malayo pa o umasa sa mga aerial refueling tanker. Isa pang problema, malalaki, mabagal, at hindi stealthy ang mga tanker. Sa totoo lang, parang higanting lumilipad na gasolinahan lang sila na nag-aanyaya ng atake. Kapag nabaril ng kalaban ang mga tanker, mauubusan ng gasolina ang F-22 na hindi maganda. Dito papasok ang F-47 na kailangan ng combat radius na lampas. 1,000 nautical miles o 1,850 kilometro. Kayang lumipad ng F-47 mula sa ligtas na distansya, pumunta sa labanan, tapusin ang misyon at bumalik. Habang pinananatiling ligtas ang mahihinang tanker mula sa mga kalabang misil, hindi na rin luma at kalawangin ang gamit ng mga posibleng kalaban ngayon. Malaking bilang ng J-20 stealth fighter ang ginagamit ng China. Mas nakakabahala ayon sa intelihensya, nagsimula na silang mag-flight test ng sariling ika-6 na henerasyon na tailless stealthy aircraft na J-36 at J-50. Ang mga makabagong depensa sa himpapawid ay naging isang nakakatakot na sibuyas ng mga radar at misil. Para mabuhay dito, hindi ka lang dapat mabilis na jet, kailangan mo ng datos. At ito ang nagdadala sa pangunahing pilosopiya ng Next Generation Air Dominance Program. Ang F-47 ay hindi lang isang superfighter na dinisenyo para lumaban mag-isa. Siya ang quarterback na nabanggit natin ng isang pamilya ng mga sistema. Dinisenyo ito para lumipad sa labanan kasama ang mga drone, sensor at plataporma ng electronic warfare na kinokoordina ang operasyon sa gitna ng kaguluhan. Siyempre, ang paggawa ng isang lumilipad na quarterback na hindi nakikita ng radar at kayang lumipad ng kalahati ng Pacific ay hindi mura, hindi na nakakagulat. Tinatayang nasa $300 milyong ang presyo ng F-47 ayon sa Air Force. Para sa konteksto, halos triple ng presyo ng F-35 iyon. Napakalaking halaga ng pera nito, kaya naman, sa isang sandali noong 2024, parang mukhang ititigil na lang ang buong proyekto. Mula Next Generation Air Dominance hanggang F-47, ang kwento ng F-47 ay hindi nagsimula sa Oval Office. Noong 2025, nagsimula ito mahigit isang dekada na ang nakalipas. Sa kailaliman ng DARPA, bandang 2014 sinimulan ng DARPA ang isang proyekto na tinawag na Aerospace Innovation Initiative. Naghahanap sila ng tinatawag na Penetrating Counter-Air. Teknikal at akademiko ang pangalan para sa nakakatakot na konseptong ito. Isang fighter na ginawa para pumasok sa matinding depensang airspace at sirain ang anumang makita. Naging Next Generation Air Dominance Program ang pananaliksik na ito at matagal din itong naging itim na butas. Bilyon-bilyong dolyar ang napunta sa itim na butas. At dahil isa nga itong itim na butas, wala talagang lumabas. Pero noong Setyembre 2020, naglabas ng malaking balita ang Air Force. Inanunsyo ni Will Roper, hepe noon ng acquisition, na ang full-scale Next Generation Air Dominance demonstrator ay nagawa, na ipalipad at nakabasag ng mga record. Hindi niya sinabi kung ano ang mga record. Hindi rin niya sinabi kung sino ang gumawa nito. Basta't parang iniwan na lang niya ang bisikleta at umalis. Ngayon alam natin na noong inanunsyo ni Pangulong Trump ang F-47, hindi lang iisang prototype iyon. Maraming explain ang lumipad ng daan-daang oras sa mga lihim na test range, marahil sa Groom Lake o Tenopa. At sa likod ng lahat ng ito, isang matinding labanan ng mga korporasyon ang nagaganap para maitayo ito. Sa simula, kasama sa kompetisyon ang tatlong malalaking kumpanya, Lockheed Martin, Boeing at Northrop Grumman. Nanalo sila ng kontrata para sa B-21 Raider. Tiningnan ng stealth bomber ang requirements at bank account. Tapos umatras sila noong 2023 kaya dalawang kumpanya na lang ang natira. Sa isang banda, naroon si Lockheed Martin, kampeon sa paggawa ng stealth F-22 at F-35 at sa kabila, si Boeing. Ngayon, dumaan sa mahirap na taon si Boeing dahil sa 737 MAX na sakuna. Pagkaantala ng KC-46 tanker at issue sa T-7 trainer. Ang kumpanya ay alanganin at nalulugi ang Defense Division. Kung matalo si Ngad, maaaring iyon na ang katapusan ni Boeing. Bilang gumagawa ng fighter jet, naging lifeline ang pagkapanalo, ngunit muntik mabagsak ang programa noong 2024. Tiningnan ni Air Force Secretary Frank Kendall ang 300M kada jet at pinatigil ang proyekto. Ilang buwan silang nag-aral ng alternatibo.
Pwede ba silang bumili ng mas maraming F-35? Maaari bang i-upgrade ang mga lumang F-15 sa unang bahagi ng 2025? Sagot, hindi. Hindi sapat iyon. Kung gusto nilang talunin ang China sa dekada 2030, kailangan nila ang eroplanong ito. At dito na tayo sa Marso 21, 2025. Umakyat si Pangulong Trump sa entablado at tinapos ang pananabik. Nakuha ng Boeing ang kontrata para sa jet na tinawag na F-47. Marami ang nagulat dahil inakala nilang si Lockheed ang makakakuha ng kontrata. Para sa Boeing, ito ang kanilang kinakailangang kaligtasan. Masyadong agresibo ang schedule. Sabi ng Air Force, ang tunay na F-47, hindi lang prototype, ay lilipad sa 2028. Ang layunin ay maging handa ang unang operational units sa unang bahagi ng 2029 kasabay ng pagtatapos ng termino ng Pangulo. Nangangailangan ito ng perpektong schedule. Sa mundo ng pagbili ng gamit militar, gaya ng napapansin mo sa channel na ito, bihirang maging perpekto ang mga bagay. Pero kahit naayos na ang kontrata at inanunsyo na ang pangalan, hindi pa rin natin nasasagot ang pinakamalaking tanong para sa mga aviation nerd dyan. Ano nga ba talaga ang itsura ng bagay na ito? Dahil sa isang infographic mula sa Air Force, baka may sagot na tayo. Ano nga bang alam natin sa disenyo at performance ng F-47? Ano nga ba ang materyales ng bagay na ito? Dahil sikreto, wala tayong spec sheet. Sinubukan naming bisitahin ang website ng Boeing at i-download ang brochure. Pero 404 ang lumabas, nakakadismaya. Dahil sa infographic ni General Arvin, Chief of Staff ng Air Force, at ilang pagkakamali sa Kongreso, kaya nating buuin ang detalyadong larawan ng eroplanong ito. Simulan natin sa specs natin. May 4 na numero na tumutukoy sa uri ng digmaan na kaya ng eroplanong ito. Una, combat radius nito ay higit sa 1,000 nautical miles. Nabanggit na natin ito, pero klaro, 70% ang taas nito kaysa F-22. Kaya ng jet lumipad mula London, magsagawa ng combat mission sa Moscow, at bumalik sa London nang hindi nagre-refuel. Pangalawa, ang pinakamataas nitong bilis ay lampas Mach 2 o 2,400 km/h. Mahalaga rin ang kakayahan nitong mapanatili ang bilis na iyon, hindi lang ang pagiging mabilis. Inaasahan na ang F-47 ay kayang mag-super cruise, ibig sabihin ay makakalipad ito sa supersonic na bilis nang hindi gumagamit ng afterburners sa loob ng daan-daang milya. Pangatlo, may planong bumili ng 185 unit na halos kapareho ng fleet ng F-22. Ipinapakita nitong hindi papalitan ng Air Force lahat ng F-17 ng F-47. Gagamitin lang ang eroplanong ito sa pinakamahirap na misyon. Sa huli, ito ang pinaka-kontrobersyal na detalye, ang stealth rating ng Air Force. Tinawag na stealth ang F-35 habang stealth plus naman ang F-22 at F-47. Alam ko na kung ano ang iniisip mo. Parang subscription tier lang yan ng isang VPN service. At kung babanggitin ko na, ang video na ito ay hatid sa inyo ng joke lang. Maliban na lang kung talagang sponsored ito ng isang VPN service. Malamang makakakita ka ng advertisement. Pero sa likod ng nakakatawang marketing, ang Plus ay nagpapahiwatig ng mas malawak na broadband stealth kaysa sa kasalukuyan. Magaling magtago ang mga fighter sa high-frequency targeting radars na gamit sa missile guidance pero hindi gaano sa low-frequency search radars na nag-i-scan ng malalaking lugar. Ipinapakita ng hugis ng F-47 na ginawa ito para maging invisible sa lahat. Ngayon, tingnan natin ang concept art. Lahat ng opisyal na rendering ay nagpapakita ng blended wing body, shovel-nosed diamond-shaped wedge na walang tail fins, ang tinuturing na banal na grail ng stealth. Ang vertical tail ay parang higanteng radar reflector na nagsasabing, "Hoy, nandito ako." Kapag inalis mo ito, halos di ka na makikita. Pero nagiging aerodynamically unstable ka rin dito kung walang computer na nag-a-adjust ng libu-libong beses bawat segundo. Ang eroplano na walang buntot ay siguradong magkakaproblema at tatalikod. Hindi madaling galawin ang halimaw na ito. Ang F-47 ay gagamit ng teknolohiyang parang Star Trek. Ang susunod na henerasyon ng Adaptive Propulsion System ay parang nakaset sa kill. Ang mga traditional na jet engine ay susunod na henerasyon. Kompromiso ang tradisyonal na jet engine. Pipili ka ng turbofan para tipid sa gasolina pero mabagal, tulad ng mga airliner, o turbojet para mabilis pero malakas sa gasolina, gaya ng mga fighter jet.
Ang mga bagong adaptive engine tulad ng General Electric XA 102 o Pratt Whitney XA 103 ay kayang baguhin ang kanilang internal habang lumilipad. May ikatlong daloy ng hangin silang gamit para lumipat sa pagitan ng matipid na cruise mode at mataas na thrust na combat mode. May 30% dagdag range at 20% dagdag thrust gamit ang parehong tangke ng gasolina. Hindi pa natin alam kung aling makina ang nanalo, pero sino man iyon, nakagawa siya ng isa sa pinakakomplikadong makinarya sa kasaysayan ng abyasyon. Narito ang mahalaga, ang F-47 ay gawa sa Modular Open Systems Architecture. Isipin mo ang F-22 parang Nokia 3310, matibay at hindi basta nasisira. Alam pa kaya ng tao kung ano iyon ngayon? Ilang taon ka na habang pinapanood ang video na ito? Kilala mo ba ang Nokia 3310 ay comment sa ibaba? Magaling ito, pero hindi ka makakapag-install ng bagong apps dito. Ang F-47 ay parang smartphone. Ang hardware ay shell lang para sa software na laging pwedeng i-update. Kung may bagong missile o sensor sa 2035, pwede mo lang ikabit. Sa armas, tiyak na dala nito ang susunod na henerasyon ng air-to-air missile tulad ng AIM-200 at 60. May analyst na nag-isip na baka kaya rin nitong magdala ng B-61 nuclear bomb at palitan ang nuclear role ng F-22. Pero haka-haka lang iyon. Walang kumpirmasyon kung kaya nitong magdala ng nuklear at hindi rin natin alam ang laki nito dahil walang eksaktong sukat o numero. Mas marami itong kayang dalhin na gasolina kaysa F-22 at kailangan ng mas malaking weapons bay, kaya malaki talaga ito. Ang mga drone sa silid, mga collaborative combat aircraft. Hindi ang eroplano kundi ang mga kasama nito ang pinakaradikal sa F-47, dinisenyo ang F-47 na hindi mag-isa lumaban. Siya ang leader ng grupong robotic wingmen na tinatawag na Collaborative Combat Aircraft. Collaborative Combat Aircraft, mga semi-autonomous na drone na lumilipad kasama ng eroplanong may piloto. Pinapagana sila ng jet, stealthy at abot kaya. Target ng Air Force ang presyong 25 hanggang 30 milyong dolyar bawat drone. Mukhang mahal iyon, pero kung ihahambing sa 300 milyong dolyar na mothership, parang disposable lang ang mga ito. Noong Marso 2025, inatasan ng Air Force ang dalawang demonstrator para sa programa, YFQ-42A ng General Atomics at YFQ-44A ng Anduril. Hindi gumagamit ng joystick ang F-47 piloto, nag-uutos lang sila gaya ng quarterback. Drone, takbo at ijam ang radar. Drone 2, Scout, drone 3, putok. Anumang galaw AI sa eroplano ang bahala sa natitira. Astig talaga. Binabago nito ang trabaho ng piloto. Hindi ka na lang basta asong piloto na nakatingin sa heads-up display. Sa totoo lang, isa ka ng parang distributed air battle manager na nag-uutos sa isang maliit na robot squadron mula sa cockpit. Maaaring gawing missile trucks ang mga drone para magdala ng dagdag armas. Kaya hindi na kailangang isugal ng F-47 ang stealth. Pwede mo silang gawing pain para ma-activate ang depensa ng kalaban o iutos magsakripisyo para mailigtas ang eroplanong may piloto. Tulad ng nabanggit, 30 bilyong dolyar ang bawat drone. Napakalaki ng halaga at saklaw ng planong ito. Sabi ng Air Force, normal lang bumili ng 1,000 collaborative combat aircraft para suportahan ang 200 next generation air dominance fighter na may rasyo na 2-1. Isang F-47 ay kayang magkontrol ng 4-5 drone ng sabay. Hindi lang ito teorya, may MQ-28 Ghostbat na ang Boeing sa Australia, isang loyal wingman na lumilipad na ngayon. May maliit lang na problema sa pagtaya ng air superiority gamit ang makabagong fighter, makina at AI drone swarm. Wala sa mga ito ang mura. At gaya ng makikita natin, talagang hindi kayang magkamali ng Boeing dito. Pera, politika, at pangalawang pagkakataon ng Boeing. Sige, pag-usapan natin ang nag-iisang bagay sa Pentagon na mas makapangyarihan sa stealth fighter, ang burokrasya. Kahit gaano ka-invisible ang F-47 sa radar, hindi ito matatakasan ng Government Accountability Office. Kaya, magkano talaga ang halaga nito? Gaya ng sinabi namin, aabot sa 300 milyon ang halaga ng bagay na ito. Hindi pa talaga nila inilalabas ang impormasyong yan. Pinagdugtong-dugtong mo lang mula sa mga kaunting detalye na lumabas. Ipinagmamalaki ng Air Force na mas mura raw ang F-47 kaysa F-22 dahil sa digital engineering at inobasyon. Raptor noong 2000S ay nagkakahalaga ng 100 at 43 milyong dolyar na ngayon ay nasa 200 at 50 milyong dolyar. Matindi ang pahayag na ito,
pero ipagpalagay nating kaya nila. Sino ang kumikita? Si Boeing na nangangailangan daw ng pera ngayon. Alam naman natin ang mga nangyari kamakailan sa kanila sa komersyo. Maging sa defense division nila, hindi rin maganda ang lagay. Pagsapit ng 2024, malaki ang lugi nila at may balitang baka tumigil na ang Boeing sa paggawa ng fighter jet. Ang pagkapanalo sa kontrata ng F-47 ang nagligtas sa linya ng produksyon sa St. Louis, nagbigay ng seguridad sa libu-libong trabaho at nagpapanatili kay Boeing sa industriya. Bilang pangunahing military contractor sa susunod na 40 taon, hindi basta-basta binibigyan ng Air Force ng pera si Boeing. Natuto na sila mula sa F-35 program. Kita mo, kamangha-mangha ang F-35, pero inayos ang kontrata na binigyan ng malaking kontrol ang Lockheed Martin sa software at maintenance nito. Ang tawag dito ng mga tech na tao ay walled garden. Kung gusto ng Air Force i-upgrade ang F-35, kailangan nilang bayaran si Lockheed na maganda para kay Lockheed pero hindi para sa Air Force. Tinawag ni kalihim ng Air Force Frank Kendall na seryosong pagkakamali ang kasunduan para sa F-47. Ipinaglalaban ng gobyerno ang karapatan nito sa lahat ng datos. Gumagamit sila ng Open Mission Systems Architecture, parang PC kumpara sa Mission Architecture. Ang F-35 ay parang Mac, maganda, integrated, pero bawal buksan ang case dahil mawawala ang warranty. Ang F-47 ay parang PC. Kung gusto ng Air Force palitan ang radar gamit ang Raytheon o Northrop, pwede nila gawin iyon nang hindi humihingi ng permiso sa Boeing, pero hindi rin dapat balewalain ang politika. Ang pangalan ng jet, ang F-47, ay isang napakagaling na hakbang sa political branding. Direktang iniuugnay nito ang eroplano sa ika-47. Si Pangulong Trump ang pangunahing taga-suporta nito. Tinawag niya itong halos di makita at mas malakas kaysa alinman sa mundo. Binanggit niya ang isang kontrobersyal na ideya na i-export ito. Sa kasaysayan, hindi binebenta ng United States ang pinakamagagaling nilang air superiority fighters. Ipinagbawal ng Kongreso ang pag-export ng F-22 pero iminungkahi ni Trump na ibenta ang mas mahinang F-47. Siguro mga 10 mas kaunting kakayahan para sa ilang kaalyado. Nagbiro pa siya na ibenta agad ito. Baka di na sila maging kaalyado balang araw. Hindi naman talaga makitid ang pananaw. Napapahamak ang Washington dahil gustong-gusto ng Japan, Australia at United Kingdom ang teknolohiyang ito. Ngunit kapag ibinenta, maaaring mabunyag ang mga sikreto. Sa huli, nauwi ang F-47 sa death spiral, ang pinakamatandang patakaran sa pagbili ng gamit militar. Ang F-22 ay dapat sanay binubuo ng 750 na mga jet. Habang tumataas ang gastos, bumaba ang order mula 300 at 39 naging 200 at 77 at sa huli 187 na lang imbes na 750 sana. Kapag kaunti ang ginagawa, tumataas ang halaga kada isa, kaya mas kaunti ang order at mas mataas ang gastos. Tawag namin dito, death spiral. Nangakong bibili ang Air Force ng 185 F-47 para palitan ang mga Raptor. Pero kung magsimulang tumaas ulit ang presyo ng bawat isa, papalapit sa 300 milyon, maaaring magpasya ang Kongreso na ang 185 jet ay isang luho na hindi nila kayang bayaran. Kapag nangyari iyon, ang United States ay may maliit na silver bullet force na hindi kayang isugal sa totoong labanan sa pandaigdigang ika-6 na henerasyong karera ng armas. Hindi ginagawa ng F-47 mag-isa. Ginagawa ito dahil pati iba ay gumagawa rin. Maligayang pagdating sa ika-6 na henerasyong karera ng armas, pangunahing karibal, China. Habang busy ang United States sa budget issues, patuloy ang Beijing. Ang People's Liberation Army Air Force ng China ay umaabante na sa J-20 stealth fighter nila. Ayon sa mga ulat ng intelihensya at malabong satellite photos, mukhang sinusubukan na ng China sa ere ang iba't ibang tireless na disenyo. Pinakakilalang chismis ay tungkol sa J-36 at mas maliit nitong J-50. Sa dulo ng 2025, tinatawanan ng mga leader ng United States Air Force ang pahayag ng China na operational na ang mga jet na ito. Sinasabi nilang F-47 ang unang totoong ika-6 na henerasyong fighter at humahabol lang ang China sa aerodynamics. Dati minamaliit natin ang galing ng mga Chinese sa aerospace engineering, di ba? Kung kayang magdala ng J-36 ng long-range hypersonic missile at hindi matukoy ng radar, hindi na mahalaga kung ika-6 na henerasyong fighter ito. Problema pa rin ito. Samantala, nagiging komplikado ang sitwasyon sa Europa. Nagkaisa ang United Kingdom, Japan at Italy sa Global Combat Air Program. Global Combat Air Program. Baka kilala mo ito bilang Tempest.
isang malaking proyekto para sa ika-6 na henerasyong stealth fighter sa 2035. Tampok dito ang sikat na teknolohiya gaya ng directed energy weapons, augmented reality cockpits at drone swarm. May karibal ding European program, ang Future Combat Air System na pinangungunahan ng Pransya, Alemanya at Espanya at target ilunsad sa 2035. Ang proyekto ay binabagabag ng karaniwang alitan sa industriya tungkol sa kung sino ang gagawa ng mga makina at kung sino ang gagawa ng flight controls. Ang nakakatuwang pagmasdan ay ang pagkakapareho ng mga layunin. Kung titingnan mo ang F-47 British Tempest, European Future Combat Air System at Chinese J-36, halos magkakamukha sila, malalaki at walang buntot. Mga blended wing eroplano ang ginawa bilang mothership ng mga drone. Hindi ito nakakagulat. Pareho lang ang pisika kahit nasa Amerika, Britanya, China o Rusya. Malaki ang pahayag ng Rusya. Inanunsyo nila ang PACDP, isang hypersonic interceptor na papalit sa MiG-31 dahil sa economic sanction at pressure sa depensa. Karamihan sa analyst ay naniniwalang kulang ang pera ng Rusya para makipagsabayan sa ganitong antas. Delikado sila, oo, ngunit malamang mahuhuli sila ng susunod na henerasyon. Ang pagbili ng fighter jet ay magiging parang pagpili ng operating system kapag binili mo ang F-47 o ang posibleng export variant nito. Ikinukulong mo ang sarili mo sa American ecosystem ng mga data link, refueling tanker at pagsasanay. Kung sumali ka sa Global Combat Air Program, panig ka sa Britain at Japan. Pag bumili ka sa China, alam mo na ibig sabihin nun. Kung lahat ay nag-uunahan sa pinaka-advanced at mahal na jet, ano ang mangyayari kung malaki ang ipusta ng United States sa F-47? At pumalpak ito? Mga panganib, misteryo, at tanong sa huling piloto ng fighter? Kahit maganda ang concept art at magaling ang mga talumpati mula Oval Office, posible pa ring bumagsak at masira ang programang ito bago makarating sa squadron. Sa totoo lang, nakakatakot ang teknikal na panganib dito. Sabay-sabay tinatrabaho ng Air Force ang bagong stealth airframe, adaptive cycle engine, mission system architecture, at fleet ng autonomous AI drones. At sinusubukan nilang gawin ito sa isang schedule na mas mabilis ng malaki kumpara sa F-35. Tandaan, inabot ng halos 20 taon ang F-35 mula sa pagkakaloob ng kontrata hanggang sa maging ganap na handa sa labanan. Sinusubukan ng F-47 na magawa ito sa loob ng wala pang 10 taon. Ang mga makina pa lang ay isang napakalaking balakid na. Ang XA, 102 at XA-103 prototype ng next-gen adaptive propulsion ay kahangahangang gawa ng inhinyeriya, ngunit prototype pa lang ngayon. Natapos ang pangunahing pagsusuri sa disenyo noong 2025 at may usap-usapan ng pagkaantala sa schedule. Kung mahuhuli ang mga makina, hindi makakalipad ang eroplano dahil kailangan ng eroplano ng makina. Tapos, nandyan pa ang budget. Naantala na rin minsan ang Next Generation Air Dominance Program dahil hindi nagkakatugma ang mga numero. Kung magkaproblema ang ekonomiya ng United States o may krisis na kailangan ng pondo, malaking target ang F-47 para sa budget cuts. Kapag bumaba ang order sa 185, sobrang tataas ang presyo bawat isa. Mauuwi lang tayo sa sitwasyong katulad ng F-22 na sobrang mahal kaya hindi mo na lang pinalilipad. Maliban sa pera, may mas malalim at pilosopikal na tanong tungkol sa eroplanong ito. Ayon sa maraming aviation analysts, kabilang sa war zone, malamang F-47 na ang huling manned tactical jet ng Air Force. Sa 100 taon ang labanan sa himpapawid ay tinukoy ng piloto, Red Baron, at labanan sa Britain. Tom Cruise, ang natatanging bayani na sumasakay at tinutulak ang makina sa hangganan. Binabago ito ng F-47. Oh, may tao pa rin sa cockpit. Hindi sila nandoon para mag-dogfight, kundi para gumawa ng moral na desisyon at pamahalaan ang swarm. Hindi na parang Maverick, kundi parang systems administrator na naka-G-suit. Malaking pagbabago ito sa kultura. Ang mga bagong piloto ay maaaring huling henerasyon na aktwal na uupo sa kanilang eroplanong pinalilipad. Pagkatapos ng F-47, posibleng lumipat na ang tao sa ground control station at tuluyan ng walang laman ang cockpit. Sa totoo lang, magkakaroon pa ba ng cockpit? May panganib din ang pagiging lihim ng programang ito dahil marami itong classified na bahagi at kaunti lang ang pampublikong pagsubaybay. Tama lang na mag-alala ang mga tagamasid dahil maaaring bilyon-bilyong dolyar ang mapunta sa platapormang may malalalim na depekto na mahuhuli lang nating matuklasan. Pero sasabihin ng Pentagon na ang pagiging lihim talaga ang mahalaga. Ang katotohanang hindi natin alam kung ano talaga ang kayang gawin ng F-47 ang dahilan kung bakit hindi mapakali ang mga general sa Beijing at Moscow tuwing gabi.
Dapat nilang planuhin ang depensa laban sa pinakamasamang posibleng bersyon ng makinang ito bago ito makalipad. Pinili ng Air Force ang pangalang F-47 para pukawin ang isang tiyak na alaala. Pinaaalala nila sa atin ang P-47 Thunderbolt o JUG na hindi naman pinakamahusay na fighter noong ikalawang digmaang pandaigdig. 7 toneladang paliguan ito na may pakpak at malaking radial engine. Matibay ito at kayang tiisin ang tama na sisira sa ibang eroplano kaya na ibabalik ang piloto pauwi. Simbolo ito ng malakas na industrial na kapangyarihan ng Amerika. Ang F-47 ay sinusubukang ipakita ang kapangyarihan sa panahon ng hypersonics, laser weapons at AI. Kaya buuin natin ang totoong alam natin. Pwede ba? Alam nating gawa ng Boeing ito, lilipad ng mas mabilis sa magdalawa at kayang lampasan sa distansya ang F-22 hanggang maubusan ito ng gasolina. Alam natin na ito ang pinaka-advanced na eroplano na may sensors at magsisilbing mothership ng bagong robotic generation sa himpapawid. Alam natin na gusto ng Air Force ng 185 nito para sa seguridad ng kalangitan sa 30 taon. Pero mas marami pa tayong hindi alam. Hindi natin alam kung ano talaga ang itsura nito. Hindi natin alam kung anong makina ang magpapagana dito. Hindi rin natin alam kung ang Stealth Plus na sinasabi ay isang marketing hybrid lang o isang pambihirang tagumpay na lumalabag sa pisika. Pinakamahalaga, hindi natin alam kung kaya talagang tustusan ng Estados Unidos ang dami ng sinasabi nilang gagawin. Hindi na pwedeng taasan pa ang pusta. Kapag nagtagumpay ang F-47, tiyak na maghahari ang Amerika sa himpapawid sa natitirang siglo. Kapag pumalpak ito, magiging magastos lang itong palamuti sa hangar. Baka ipakita rin nitong tapos na ang panahon ng fighter jet at panalo na ang mga drone. 80 taon na ang nakalipas, isinakay ng mga Amerikanong piloto ang kanilang sarili sa isang maiksi at matipunong eroplano na tinawag na P-47 at lumaban sila sa buong Europa at Pasipiko. Sa likod ng mahigpit na seguridad, natututo ang mga apo sa tuhod ng dating mga piloto na magpalipad ng eroplanong maaaring huli na sa uri nito, isang manned fighter sa gitna ng mga makina. Salamat sa panunood.